Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si severe tropical storm Fongwong na posibleng maging si bagyong Yuan. At ito nga po tinataglay po nito yung lakas na 105 kilometers per hour, malapit po yan sa gitna, at may pagbugso po yan na abot ng 125 kilometers per hour. At bahagya nga pong bumilis itong si bagyong Fongwong na nasa 20 kilometers per hour na po yung kanyang bilis. At ayon nga po sa National Oceanic at European Center and Japan Weather Agencies, yung diametro nga po nito ay napakalaki dahil umaabot nga po ng 1,400 kilometers yung kanyang extended wide o yung extended na laki ni bagyong Fongwong at or nasa 870 miles yung kanyang laki. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po para sa ating mga kababayan. Isipin po natin yung lawak niya from Batanes to Bohol. Ganun po kalaki yung sakop nitong bagyo na ito. At nagbago rin po ulit yung kanyang direction, medyo umangat naman ng bahagya yung kanyang magiging possible landfall scenario. Dito po sa inilabas ng Japan Weather Agency at ng National Oceanic, mapapansin nga po natin yung kanyang landfall scenario. So possible pa rin, dito pa rin po yan sa may parte ng Aurora papasok, Then pagkatapos po niyan, ang pinaka-exit point po niyan ay sa may San Fernando, La Union. So kung nandiyan po yung kanyang pinakasentro, makikita naman natin, so aabot yung kanyang extend o yung kanyang pinakakatawan hanggang dito nga po yan sa may parte ng Laguna, Metro Manila, hanggang dito po sa may parte ng Bicol Region. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan dyan dahil nga po mapaminsala itong si posibleng super typhoon Yuan. Dito naman po sa forecast track na inilabas ng European Center, dito po ay bahagyang umangat naman. Dito po possible sa may Kasiguran Aurora, sa pagitan po ng Kasiguran Aurora at ng Dilasag, yung pinaka-entry point po niyan. And then dediretso po yan sa Bayumbong at pagkatapos po dediretso naman po yan, pinaka-exit point po niyan dito sa San Fernando, La Union. Kaya maghanda na nga po yung ating mga kababayan dyan. Hindi lamang po yung pinakadadaanan, kundi yung abot ng kanyang distansya o yung lawak ni posibleng super typhoon Yuan, dahil posible nga po mamayang alas 10 ng gabi, mag-intensify po ito ng alas 8 ng gabi ng typhoon category at alas 10 ng gabi, papasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya maghanda na nga po yung ating mga kababayan dahil possible by November 9, mas malapit na po yan sa ating kalupaan. Ito po yung forecast track ng ating European Center. At yung lakas naman po ng hangin ito papakita po natin yung lakas ng hangin na yan. Mararamdaman po by November 9, mararamdaman din po yan ng unahin po muna natin yung sa parte ng Bicol Region. So possible po maglalaro sa mag-umpisa sa 80 kilometers per hour pataas yung magiging lakas ng hangin dyan hanggang sa 100 kilometers per hour. Sa may parte naman po ng Catanduanes, expected natin nasa 133 kilometers per hour yung lakas ng hangin yan. Delikado po itong hangin na posibleng maranasan ng mga kababayan natin sa Catanduanes. At pagdating naman po ng alas 7 ng gabi, ng November 9 na possible landfall scenario,
So isipin po natin yung lakas pa rin ng hangin yan na abot dito sa Bicol region ay nasa 90 kilometers per hour pataas. At pagdating naman po dito sa parte ng Laguna, Bulacan, Batangas ay posibleng umabot ng 80 kilometers per hour pataas yung kanyang lakas ng hangin. Dito po sa Metro Manila, ganun din po. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan, yung mga bubong po natin dyan, ay dapat po maitali na rin po natin, ano. At yung dito naman po sa parte ng Central Luzon, nasa 100 kilometers per hour din po yung mararanasan dyan. Hanggang dito po yan sa parte ng Extreme Northern Luzon, malalakas na hangin ang mararanasan. At mag-ingat din po sa ating mga kababayan, paalala lang, yung storm surge ay mararanasan din po natin yan, o yung pag-angat ng tubig karagatan sa ating dalampasigan. Kaya mag-ingat at maghanda nga po tayo dito sa posibleng malakas na bagyo, at hindi lang basta malakas, malawak nga po yung bagyo na ito. Kung mapapansin nyo nga po, yung extended pa nung hangin niya from lagpas pa ng extreme northern Luzon, at ang yung pinaka-extended na hangin niyan ay umaabot nga po hanggang sa parte ng buong Visayas. Ganun po kalawak at kalaki yung extended na laki nitong posibleng super typhoon na Yuan. At asahan nga po natin, para po sa kalaman lamang na lahat, ulitin natin, ayon po sa sukat ng Japan Weather Agency at National Oceanic Atmospheric, kasama rin po ang ating European Center na katuwang sa pagbantay at pag-monitor ng mga bagyo, ay umaabot nga po sa 1,400 kilometers yung extended na lawak nito, or 870 miles. Ganun po kalaki itong si posibleng bagyong Yuan. Nulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago pa rin po lahat yan dahil malayo pa nga itong bagyo na ito. Pwede pa po yung umangat at pwede pa po yung bumaba. Kaya magkantabay lamang tayo sa ating weather update para nga po dito sa malakas na bagyo na posibleng ngayon nga po ay approaching or tatama sa ating kalupaan. God bless po sa ating lahat.